Hello mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel, Handilina Vlog. Isang Lenovo laptop, meron tayo dito. May problema ito sa kanyang hinge sa bandang right side. Makikita natin na umaangat yung cover at mahirap siyang i-fold dahil dito sa portion na ito. Makikita na natin na may problema talaga dahil yung kanyang hinge ay na-detach sa kanyang kinalalagyan. So, ito ang problema ng Lenovo laptop na ito na susubukan natin na i-fix through DIY. So, samahan nyo ako kung gusto nyong malalaman kung paano natin i-fix ang issue sa ganitong laptop. Ang unang step na gagawin natin ay i-remove muna at tatanggalin itong plastic na cover. So ito yung nag-cover sa left at saka sa right na hinge. So ayan, kapansin-pansin talaga na may problema sa kanyang hinge kasi umaangat siya. Kaya nga hindi masyadong maayos yung pagka-fold. So dito, yan, makikita natin na-detach talaga yung tatlong screws naka-hold in place. So itong tatlong ito na dapat sana ay naka-attach doon sa plastic na portion. So yan ang pinaka nag-retain sa hinge na kung saan ay tumutulong sa maayos na pag-fold ng ating laptop. So, kailangan muna nating tingnan kung ano talaga ang pwede nating gawin at i-check natin by removing the screws para matiyak natin kung saan tayo mag-umpisa at kung ano ang magagawa natin para maayos pa natin ito. Okay, so nabuksan na natin ang cover and then makikita na natin ang area na kung saan ay nakafocus tayo sa hinges. So, yung sa left side, okay lang naman. Pero dito sa right, may problema. So, i-remove muna natin yung mga screws na naka-hold sa hinges. So, ito na yung right hinge na may problema, not na-detach. So, napansin ko na matigas siya na i-adjust. So, hindi basta-basta ma-adjust. Kailangan natin na ayusin ito, yung area na yan. Pwede rin natin lagyan ng lubricant later. Pero bago yan, gamit ang pliers. So, i-rotate natin para ma-loosen itong area na ito. Para siyang tornilyo o di kaya para siyang nut na kung saan nag-adjust sa level ng kanyang pagka-fold. So, kailangan lang natin na i-rotate ito. So, gamit ang pliers,
Kailangan nating i-rotate clockwise to loosen ng konti. So, ganyan. And then, susubukan natin. Okay. So, hindi na masyadong matigas. Madali na lang ma-adjust. Kailangan pa rin natin ng lubricant gamit ang WD-40. Ito yung mga ginagamit ko sa mga hands na ganito na may problema. Lalagyan lang natin ng konti para ma-remove yung mga konting build up ng rust. Sa katagalan ng panahon, meron talagang mangyari na ganyan o di kaya ay dahil sa init, nag-expand yung area na ito. So, lagyan natin ng konti. Ayan. So, nakakatulong yan para sa maayos na pag-move sa kanyang movement. So, okay. So, parang nasubrahan yata. So, kailangan nating ibalik ng konti. Konti lang. I-tighten natin ng konti para nasa average lang. At isa ito sa mga dahilan kapag ito ay tumitigas na, siya ang dahilan na unti-unting umaangat galing sa kanyang case. Itong area na ito ang na-remove galing doon sa plastic na kung saan ay siya nakadikit. So, kailangan din natin ito i-remove kasi pag-isipan natin or maghanap tayo ng paraan para maibalik natin ito doon sa kanyang normal na posisyon. Okay, so ngayon para mas makafocus tayo, i-remove na muna natin. Na-remove natin yung battery para safety purposes bago natin i-remove or i-detach ang LVDS cable. So yan ang isa sa mga precaution na dapat gawin, na kailangan lang na naka-remove dapat yung battery when working inside the laptop bago pa tatanggalin lalo na yung LVDS cable para hindi maapektuhan yung ibang part ng ating motherboard. So, tatanggalin natin ngayon yung tatlong screws dito sa left side na hinge para ma-detach natin yung bahagi na sa itaas, yung parte na merong motherboard, at saka ang maiwan na lang na i-focus natin ay ang area na kung saan nakadikit doon sa may part ng panel. So, dahan-dahan lang talaga dapat yung pag-remove dahil maselan yung mga area na ito or yung mga parte lalo na sa motherboard. So, iangat natin ng konti. At itong area na ito na hawak ko ay dapat i-remove. Tatanggalin din natin yung wire. Itong wire na ito yung nakakabit doon sa ating Wi-Fi adapter. So, kailangan nating i-remove dahil naka-attach siya at hindi natin matanggal kapag nakadikit. So, mamaya isauli natin base sa kanyang kulay ng wire. So, set aside muna natin ito dahil dito tayo mag-focus sa ating panel. Okay, for safety purposes, takpan natin yung kabuuang panel. At saka pa lang natin i-attach uli yung ating hinge. And then, i-remove muna natin itong dalawang screw holding the top cover of our panel, yung plastic na top cover. So, kung titingnan natin yung left side na hinge, ito naka-attach siya na nakadikit talaga dapat sa plastic. So, yan dapat ang normal na position. So, ang nangyari dito sa right side,
kung titingnan natin, ayan, na-detach talaga. Pati na yung mga plastic. Na kung saan ang retainer na nag-hold sa ating hands ay na-detach. So, wala na talaga. Included na yung plastic. So, yan ang challenge na kung paano natin ibalik yan sa normal na posisyon na ganyan. So, gawa natin ng paraan. Pero bago yan, tanggalin muna natin itong ating mga plastic at aayusin natin yung area na ito. So, takpan natin yung ating panel para ma-protect siya at hindi ma-scratch. So, using the bubble wrap, so, ang next natin gagawin ay i-wrap natin siya. Okay, so tatanggalin din natin itong nakadikit pa na mga plastic at saka yung screw na maliit. So, mahirap kasi i-remove dahil nag-rotate din siya once na i-rotate yung screw. Yung sa ilalim na plastic ay nagro-rotate din along with the screw. So, yun ang mahirap. At hindi masyado nating mahigpitan o ma-move. Ito, nakuha ng isa. So, meron pang dalawa. So, continue natin yan. Yan dapat ma-remove. Okay, so ngayon na natanggal natin yung tatlong screws, ang next na mission natin is ibalik siya or gawa ng paraan para maidikit muli. Meron uli na retainer para doon didikit ang screws, yung tatlong screws na remove natin. So wala tayong dapat na i-drill dahil hindi magandang tingnan pag i-drill. So dapat ay hindi din masyadong mapansin na repaired na siya. So gagawa tayo ng mga paraan, DIY na paraan para maibalik natin dyan. So focus natin. Pasensya na kung hindi masyadong na-focus yung ating screen ito. Ngayon ko lang napansin. So dapat dito natin siya in position. Ganyan dapat. Pero yan dapat ang kanyang fit.
Pero nakita natin, wala na. Wala nang mga retainer na kung saan dyan didikit dapat yung ating screw. So, plastic lang siya sa napansin natin. Ito yung kanyang mga retainer. Ito yung mag-hold. Parang nut siya na maliliit. Na kung saan ay once na i-rotate yung screw, ma-hold siya in place. So, kailangan paggamitan ng tweezer para ma-hold natin kasi maliit talaga. Kaya nga ang task na ito ay parang challenge din sa atin at hindi siya mas madaling gawin. So, akalain lang natin na parang madali lang. Kung meron lang tayong pandikit, pwede na. Pero hindi basta-basta ganyan. Dahil hindi naman siya basta-basta lang didikit. Dahil plastic lang. So, ayan. Nakikita natin. Meron pang isa. I-remove muna natin. Rotate it. This time, madali na lang kasi wala na yung plastic na nakaharang. So, ayan. So, sila yung partner. So, dyan siya. Kailangan natin ng tweezer. Dito dapat sa position na ito. Meron naman siyang bakas na makikita natin. Yan ang kanyang position. So, dapat didikit siya dyan. Pero yun ang challenge kung paano natin gawin. Kasi hindi tayo pwede mag-drill dahil pangit naman tingnan pag nag-drill tayo ay siguro sa likod mapansin. So ito namang isa, ayan, pwede na ma-detach yung plastic kasi madaling ma-remove or ma-detach yung kanyang plastic, hindi masyadong matibay. I don't know kung bakit ganito yung pag-manufacture nila, yung pag-design. Posible masabi natin na poor design talaga kasi maganda siyang tingnan pero yung kanilang durability hindi masyadong maayos. Pasensya na sa hindi ko naman minasama na sasabihin ito doon sa nag-manufacture. But this is the challenge na gagawin natin. So, kailangan lang natin gawa ng paraan. Kaya nga DIY talaga. Do it yourself. So, gawin natin. Pero meron naman akong mga experience na ganito. Ginagawa na lang ng paraan. Dahil hindi tayo pwede mag-drill. Kailangan lang yung challenge is may balik natin yung tatlo dyan. Para maihanda sila na mag-hold sa mga screw. So, ano ang gagawin? So, ang na-experience ko na paraan ay hindi lang basta ididikit dyan. So, meron tayong alternative na paraan na magdidikit ng pagka sinabi natin may tiban, hindi naman yan matibay. O ano ba, sealant, hindi naman yan matibay. So, sa experience ko, gumagamit ako ng ibang paraan at yan ay ang paggamit ng technique na tatawagin nating plastic weld. So, ano ang gagamitin? Ito. So, gagamit tayo ng kagamitan para sa plastic weld. So, solda. Okay. Soldering iron. So, di ba? DIY talaga. Kasi, lalagyan natin ng mark dito. Dapat dyan lang siya. Susubukan natin i-hold ng ganyan. Pero parang ayaw. So, dapat magstay siya in position para tamang-tama at exact lang naman yung mga hole, mga butas, ganyan dapat yung position. So, gagamitan natin ng technique, plastic weld. So, plastic ang gagamitin. Yung mga kapirasong plastic na na-remove, matutunaw yan.
Pero bago yan, gamit ang soldering iron using a tweezer, i-heat muna natin. Preheating ang tawag dito. I-heat natin siya. So, bahagyang matutunaw yung portion na kung saan dapat siya nakaposisyon. So, yung retainer para sa screw, dapat dyan lang siya. Diba? Okay? So, hindi masyado pang nag-hold dyan, pero at least, on position na siya. Ganyan dapat. So, since tatlo lang, posible magiging effective ito na paraan. So, at least hindi dapat magbakas doon sa likuran na bahagi. So, dahan-dahan at kailangan maingat. Okay? So, nakita natin yung konsepto na pag umiinit yung kapirasong metal ay malulusaw ng konti yung plastic. At saka, ganyan na dapat yung position. That is our challenge, our mission. Ayan. Diba? So, kailangan pa na dagdagan natin yung makahold niyan. Na instead of using mga pandikit, mas effective at nasubukan ko na itong technique na ito. So, gagamit tayo ng mga maliliit na piraso ng plastic galing din sa mga na-detach na plastic. So, ingat at dahan-dahan dapat. Nalulusaw ng dahan-dahan yung plastic. At once na matutuyo siya, of course, titigas yan. Kaya nga tinatawag natin na plastic welding or ano, yun talaga siguro ang ating term na ginagamit. Kasi plastic weld, plastic yung ginagamit. Okay, so lahat na mga part dito sa surrounding area ng retainer dapat ma-weld natin ng plastic. Diba? Yung konsepto parang the same lang naman kapag gumagamit tayo ng pandikit na kapag ginagamitan natin ng ibang pandikit, posible ay madaling ma-detach din. Pero since yung bahagi lang naman niya ang ibinalik natin na plastic, nilulusaw natin para ma-mold at saka ma-shape natin doon sa retainer. And then pagkatapos, mga ilang saglit ay matutuyo siya at titibay din para maka-hold in place. So, DIY talaga. Okay. So, ganyan. Nasubukan ko na yung ganitong mga paraan. Nasubukan ko rin sa mga previous na experience, kinagamitan ko ng pandikit just like Mighty Band, pero hindi siya masyadong titigas, hindi siya masyadong didikit. Pero kapag ganito na ginagamitan ng plastic, try lang natin, no? Dahil okay naman yung klase ng plastic na ito. So, nakakatulong talaga yung soldering iron. So, kailangan na maayos yung pagka-mix natin. Slowly. Kailangang matakpan ng bahagya yung ating retainer
para ma-hold siya in place. After matuyo yan ay titigas na yan. Yan. So meron pa.
Okay, so naibalik natin sa in place at ngayon susubukan nating i-power on. So nag-fast forward na lang tayo kanina kasi matagal yung ating video. And then napansin natin na okay, nag-power siya. So success yung ating ginawa. At titingnan natin dito sa area na ito, sa left side, right side I mean, back to normal na yung kanyang hands, hindi na umaangat. So, successful ang ating pag-fix sa Lenovo laptop na may problema sa hands. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!